Gandang gabi po sa ating lahat. Aking ibabahagi sa ating daily devotion ay makikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit. Nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Pinapunta niya kay Propeta Isaias na anak ni Amos sina Eliakim na tagapamahala ng palasyo, Shibna na kalihim at ng punong hapari na nakadamit ng sako. Pagdating nila kay Isaias, sinabi nila sa kanya, ito ang sinabi ni Haring Hezekiah. Ito ang panahon ng paghihirap, pagtutuwid at kahihiyan. Katulad tayo ng isang babae na malapit ng mga anak na wala ng lakas para iluhal ang sanggol. Ipanadala ng hari ng Assyria ang komander ng kanyang masundalo para kotsain ang Diyos na buhay. Makasakaling narinig ng Panginoon na iyong Diyos ang lahat na sinabi ng komander at parusahan ito sa sinabi niya, kaya ipanalangin mo ang mga natira sa atin. Nang naipaalam na ng opisyal ni Haring Hezekiah ang mensahe kay Isaias, sinabi ni Isaias sa kanila, sabihin niyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa narinig mong paglapastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 19, 17 hanggang 11. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na siya ipapapatay ni Yahweh. Umuwi na ang opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y ilulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain, hindi ka rin makakaligtas sa akin. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 19, verses 12 to 16. Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Ang mga lungsod ng Gosan, Haran, Reshef, at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Tel Asar ay nilipol ng mga ninuno ko. May nagawa ba ang hari ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena at iba? Ang panalangin ni Haring Hezekiah. Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoon at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos nanalangin siya, Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoon, pakinggan niyo po at tingnan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sennacherib na lumapastangan sa inyo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ikalawang Hari, chapter 19, verse 17 to 21. Panginoon, totoo po na nilipol ng mga hari ng Assyria ang maraming bansa. Winasak nila ang mga Diyos-Diyosan nila sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy. Dahil hindi po ito mga totoong Diyos, kundi mga bato at kahoy lang na ginawa ng tao. Kaya, Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang ang Panginoon, ang Diyos. Ang paglipol kay Sennacherib. Pagkatapos, nagpadala si Isaias na anak ni Amos ng mensahe kay Hezekiah ng ganito. Ito ang sinasabi ng Panginoon.
ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sennacherib ng Assyria. Ito ang sinabi ko laban sa kanya. Pinagtatawanan at iniinsulto ka ng mga naninirahan sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Umiiling-iling sila sa paghamak sa iyo habang nakatalikod ka. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabi ito ay makikita sa 2 Kings chapter 19 verses 22 to 26. Ito po ay kay Mera. Sino ba ang hinahamak at nilapastangan mo? Sino ang pinagtaataasan mong busis at pinagyabangan mo? Hindi ba't ako ang banal na Diyos ng Israel? Kinutya mo ko sa mamagitan ng inyong mga sugo. Sinabi mo pa sa magitan ng aking maraming karwahe, naakyat ko ang mataas na bundok, pati ng tuktok ng bundok ng Libanon. Pinutol ko ang pinakamataas ng mga puno ng sidro, na tanging sipris nito. Nakarating ang tuktok nito na may makapal na kagubatan. Naghukay ako ng balon sa iba't ibang lugar at uminom tubig mula rito. Tapos sa pagdaan ko, natuyo masapa sa Ehipto. Totoo nga winasak mo mga napapadirang lungsod. Pero hindi mo ba alam, matagal ko nang intak na iyon. Mula pa noon, naplano ko na ito at ngayon, ginagawa ko na ito. Ang mga mamayan ng mga lungsod na iyong nilipol ay nawala ng lakas, natakot sila at napahiya. Para silang mga damo na parang madaling malanta o mga damong tumutubo sa bubungan ng bahay na pagkatapos tumubo ay nalanta rin agad. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Hello po. Good evening. Ang aking Bible verse is from 2 Kings chapter 19 verses 27 to 31. Lahat ng ginagawa mo ay aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid ang iyong isipan. Alam kong sa akin ikay nasusuklam. Dahil sa matinding puot mo sa akin at kahambugan mong sa akin dilihim, ang ilong mong iyay aking tatalian at iyong bibig, aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Sinabi ni Isaias, Haring Ezekias, ito ay magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-anihan at sa susunod na taon ay mga bunga rin noon. Ngunit sa 3 taon, maghasik kayo at mag-ani, magtanim ng ubas at kainin ang bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambayanan ni Juda ay muling dadami, mag-uugat at mamumunga ng sagana. May makakaligtas sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen, no? Ayan na nga, no? Sa chapter na to, 'di ba, na magpapakilala talaga ang Diyos ni Ezekias, no? Si Yahweh na Diyos na buhay, no? Dito sa Bible verse na binasa ko, siya ay all-knowing, omniscient God, 'di ba? Na nalalaman niya lahat ng ang pinagmulan, patutunguhan, 'di ba, sabi? At dahil sa matinding puot mo sa akin, sabi niya, at sa kahambugan, 'di ba? Yan, ano sabi na, yung ilong ay tatalian, yung bibig ay bubusalan, at ibabalik siya sa kanyang pinagmulan, no? And dito sa verse 13, no, sinasabi na yung mga matitirang buhay sa sambayanan ni Juda, muling dadami, no, mag-uugat at mamumunga ng sagana. Amen, no, dahil sila ang bayan ng Diyos. May makakaligtas sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion. Ang sinasabi na ito ay mangyayari sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh, no? Nalalaman din naman natin yan na pagka nagpakilala ang Diyos, talagang magugulat sila, no? Tsaka pati eto yung sitwasyon na to ni King Ezekias,
na napakaliit lang niya, no, kumpara sa king ng Assyria. Dito, magpapakilala ang Diyos na siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na buhay. Yan, amen. Nakakapanabik po yung mga susunod na chapter, no. Dito, bigyan natin ng diin, no, na kaya nakapaghari ng ganun yung king ng Assyria. Kaya meron silang kapangyarihan. Iniisip nila na pinapatnubayan sila ng Diyos nila, no? Na yung Diyos nila ang totoo. All-knowing, no? All-knowing God na nalalaman niya lahat, most powerful. At kung loloobin ng Diyos ni Yahweh ay mangyayari talaga. Yan, no? Si King Sennacherib na king ng Assyria, no, naniniwala siya sa kanyang Diyos na si Nisroch, no. Iniisip niya na yun ang makapangyarihan, na yun ang tumutulong sa kanya. And kaya niya na tatalo lahat ng mga nasakop niya, ay lahat ng dinigma niya, ay iniisip niya na Diyos-Diyosan lang yung mga Diyos nun, no, na sinasabi niya, nasaan sila? Anong nagawa nila? Na ipagtanggol ba sila? Yun. Kaya dito makikita niya kung sino si Yahweh, di ba? No, basta po tayo ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos, no? At sa Yahweh lang tayo magtitiwala. Yun din naman din ang gagawin ng Diyos, no, para sa atin, na siya ay Diyos na buhay, omniscient God. Makikita niya kung paano ipagtatanggol ni Yahweh ang alagad niyang si King Ezekias. Yan yung kanyang kinalulugdan na alagad, no? Amen. Yun lamang po. To God be the glory. So muli po, purihin ang Panginoon na tayo po ay nakapagpatuloy at ito po ay isang favor sa Lord na tayo po ay nakapagpatuloy sa ating devotion sa bawat araw. At ang dinalaga po sa atin ng 2 Kings chapter 19 verse 32 to 37. Dito makikita po natin, no, kung paano tinulungan ng Panginoon ang kanyang bayan, no, mula sa hari ng Assyria. So dito makikita po natin, no, yung kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari sa Assyria, hindi siya makakapasok sa bayang ito, ni magpapahaliran ng mga kalasag, magtatayo ng bakod laban dito. Yan po yung matagpuan natin sa 2 Kings verse 19 verse 32. So dito po natin makikita na yung haring ng Assyria, no, na si Haring Sanherib, no. Ito po ay talagang punong-puno ng kayabangan, no. Sa kanyang pagnanais na sakupin yung Jerusalem, talagang grabe po yung ginagawa niya, ano. Tiyatawanan niya, minamaliit niya yung Diyos ng Israel. At talaga pong grabe yung paghamak niya sa pananampalataya ng mga Israelita. Ngunit dito makikita po natin na si Haring Hezekias, no, hindi po siya nakipagtalo, no. Sa halip, nanalangin po siya. Dinala niya sa templo yung sulat ng kaaway at humingi ng tulong sa Diyos. Dito makikita po natin yung napakagandang tugon, no, ni Hezekias, no. Hindi po siya nakipagtalo. At sapagkat dito po natin makikita na talagang hindi pinapayagan ng Diyos yung pagwawagi ng kaaway, no. Hindi mo kailangan lumaban sapagkat yung Diyos mismo yung lalaban para sa iyo. Kaya napakaganda po at isang napakagandang gayahin yung ginawa ni Hezekias. Hindi po siya nakipagtalo. Bagkos na nalangin po siya. Dito makikita natin yung Diyos mismo yung lumaban para sa kanila. So nagpadala lang ang Panginoon ng isang anghel, no, at pinatay ang 185,000 na sundalo na Assyria sa isang gabi. So dito makikita po natin na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon, isa lang yung ipinadala niyang anghel. At dito, ano ba yung nangyari kay Sanherib ng hari ng Assyria? So umuwi po siya sa kanyang bayan na bitbit yung pagkatalo. At sa huli, pinatay siya mismo ng kanyang mga anak sa templo o sa kanyang bayan mismo.
So dito makikita po natin na ang Panginoon ay talagang makapangyarihan. Walang makakapagpigil sa Kanya, sa Kanyang mga plano, walang makakalait sa Kanyang pangalan na hindi niya kayang sagutin. So dito makikita po natin na hindi po natin kailangan makipagtalo. Hindi po natin kailangan lumaban. May mga laban po tayo na ang Panginoon mismo ang lumalaban para sa atin. So ito po ay isang magbibigay muli ng pag-asa sa atin na ang Panginoon ang lalaban sa iyo. Matutunan lang natin magtiwala sa Kanya, manalangin at ipagkaloob natin yung pagtitiwala sa Panginoon. So God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapupurihan.